Isang mapagpalang gabi sa inyo, mga kagabi ng lagim. Ngayong gabi, hahapusin ng kilabot ang inyong mga puso sa isang kwentong magdadala sa atin sa hangganan ng buhay at kamatayan. Ihanda ang inyong mga sarili, patayin ang ilaw at yakapin ang takot na dumarating. Simulan na natin ang kwento ngayong gabi. Sa munting sitio Maligaya na matatagpuan sa liblib na bahagi ng lungsod ng Roxas sa lalawigan ng Capiz, tila humihinto ang oras sa tuwing sasapit ang eksaktong 6:00 ng gabi. Ang malamig na simoy ng hangin mula sa kalapit na baybayin ay nagdadala ng kakaibang katahimikan na nagpapatayo ng balahibo ng mga residente. Sa gitna ng nag-aagaw na dilim at liwanag, isang pamilyar na anino ang palaging sumusulpot sa dulo ng baku-bakong kalsada ng sementeryo. Ang lalaking ito ay may katamtamang tindig, nakayuko habang naglalakad at tila walang pakialam sa mundong kanyang ginagalawan gabi-gabi. Ang misteryosong estranghero ay laging nakasuot ng kupasing pulang polo shirt na may mantsa ng lumang dugo sa kanang balikat at pantalong maong napunit ang tuhod. Hawak ng kanyang kaliwang kamay ang isang lumang kwaderno na tila basang-basa dahil sa palagiang pagtulo ng maitim na likido mula sa mga pahina nito. Naglalakad siya sa iisang direksyon patungo sa malaking puno ng balete na nakatayo sa tabi ng tulay ng sapa. Walang sino man sa mga residente ang nakakaalam kung saan siya nanggagaling o kung ano ang kanyang tunay na pakay sa lugar. Noong una, ang akala ng mag-asawang sina Mang Leonardo at Aling Nympha ay isa lamang siyang bagong lipat na kapitbahay na mahilig magpahangin tuwing dapit hapon. Dahil abala sila sa pag-aayos ng kanilang maliit na sari-sari store bago magsara, hinahayaan lang nila ang lalaki na dumaan sa harap ng tindahan. Ngunit habang lumilipas ang mga linggo, napansin ni Aling Nympha na hindi man lang nagbabago ang suot ng lalaki kahit umuulan. Ang mas nakakapagtaka pa, tila hindi marinig ng lalaki ang malalakas na tahol ng kanilang mga aso tuwing dadaan ito. Isang hapon, habang naglalaro sa tapat ng kalsada ang batang si Patrick, muntik na niyang mabangga ang naglalakad na lalaki dahil sa paghahabol ng bola. Agad na sumigaw si Mang Leonardo upang paalalahanan ang kanyang anak. Ngunit nagulat siya nang makitang hindi man lang lumingon ang estranghero. Tila lumusot ang hangin sa pagitan ng bata at ng lalaki nang magkatabi sila sa kalsada. Nang sandaling iyon, nakaramdam ng matinding kaba si Mang Leonardo, kaya mabilis niyang hinila ang kanyang anak pabalik sa loob ng kanilang bakuran. Naging usap-usapan sa buong sityo ang kakaibang gawi ng lalaki, lalo na sa tuwing nagtitipon ang mga kabataan sa labas ng kalsada. Sinubukan siyang batiin ng binatang si Christoph noong nakaraang Martes upang alamin kung sino siya at saan siya nakatira. Lumapit si Christoph nang may ngiti sa labi, ngunit nang magkatapat sila, napansin niyang walang anino ang lalaki sa ilalim ng ilaw ng poste. Mas lalo siyang nanginginig sa takot nang makitang walang ekspresyon ang maputlang mukha nito at dilat ang mga mata.
Nang hindi sumagot ang lalaki, nagpasiya si Christoph na sundan ito ng palihim sa kahabaan ng madilim at maputik na daan. Naglakad sila ng may ilang metrong distansya habang ang paligid ay nababalot ng tunog ng mga kuliglig at huni ng tuko. Nang makarating ang lalaki sa eksaktong tapat ng malaking puno ng balete, bigla na lamang siyang naglaho sa hangin. Walang tunog ng yabag, walang bakas ng paa sa putik, at tila ba siya ay bulana, biglang naglaho sa dilim. Natulala si Christoph at napaupo sa basang damuhan habang mabilis na tumitibok ang kanyang puso dahil sa matinding nasaksihan. Naalala niya bigla na sa mismong tapat ng punong iyon, naganap ang isang malagim na aksidente 5 taon na ang nakakalipas. Isang pampasaherong jeep ang nawalan ng preno at sumalpok sa balete na nagresulta sa agarang kamatayan ng isang hindi nakilalang pasahero. Ang katawan ng biktima ay hindi kailanman kinuha ng mga kamag-anak, kaya inilibing na lamang ito ng munisipyo. Dahil sa takot, mabilis na tumakbo si Christoph pabalik sa kanilang bahay upang ikwento ang pangyayari sa kanyang nakatatandang kapatid na si Olivia. Hingal na hingal ang binata habang pilit na iniaayos ang kanyang mga salita upang paniwalaan ng kanyang pamilya. Nakikinig ng mabuti si Olivia habang nagtitimpla ng kape, ngunit makikita sa kanyang mga mata ang pangamba at pag-aalala. Alam nilang dalawa na ang lalaking naglalakad tuwing 6:00 ng gabi ay hindi nakabilang sa mga nabubuhay sa mundong ibabaw. Kinabukasan, hindi mapakali si Christoph sa loob ng kanilang bahay dahil sa pagnanais na malaman ang katotohanan sa likod ng misteryo. Nagpasiya siyang pumunta sa munisipyo upang tignan ang mga lumang record ng mga namatay sa aksidente sa Sitio Maligaya. Doon ay nakatagpo niya ang isang matandang kawani na nagngangalang G. Perfecto na matagal nang nagtatrabaho sa archive section. Ikinuwento ng binata ang nakita niyang lalaki na may pulang polo at may hawak na basang kuwaderno tuwing 6:00 ng gabi. Nang marinig ni George Perfecto ang deskripsyon, biglang nagbago ang kulay ng kanyang mukha at nanginginig na ibinaba ang hawak na tasa. Agad niyang hinanap ang isang lumang folder na may nakasulat na taong 2021 at dinala ito sa tapat ng binata. Doon ay nakita ni Christoph ang larawan ng isang lalaki na nagngangalang Marciano, isang manunulat na taga Iloilo. Si Marciano ang nag-iisang nasawi sa aksidente sa balete habang papunta sana sa isang interview para sa kanyang bagong aklat. Ayon sa mga lumang dokumento, namatay si Marciano dahil sa matinding pinsala sa ulo at hindi na nakuha ang kanyang bangkay. Ang mas matindi pa rito, ang kanyang kuwaderno na naglalaman ng kanyang mga huling isinulat ay hindi na matagpuan sa pinangyarihan. Napagtanto ni Christoph na ang lalaking naglalakad gabi-gabi ay isang kalag, isang ligaw na kaluluwa na hindi alam na patay na. Paulit-ulit nitong binabalikan ang huling sandali ng kanyang buhay dahil sa hindi matanggap na biglaang wakas ng kanyang buhay. Bumalik si Christoph sa sitio na mabigat ang kalooban
habang iniisip ang kalagayan ng kaluluwa ni Marciano na nakakulong sa loop. Naisipan niyang sabihin ito kay Aling Nympha upang mag-alay sila ng dasal at kandila sa tapat ng puno ng balete. Habang nag-uusap sila sa tindahan, napansin nila ang isang bagong mukha na naglalakad sa kalsada kasama ng mga kabataan. Siya si Nimrod, isang construction worker na kadarating lamang sa baryo upang magtrabaho sa ginagawang bagong tulay. Habang lumalalim ang gabi, nag-abang muli si Christoph sa tapat ng kanilang bintana upang tignan kung lalabas muli ang kalag. Eksaktong 6:00, sumulpot muli si Marciano mula sa madilim na bahagi ng kalsada gamit ang parehong kasuotan at lakad. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaibang nangyari na nagpatigil sa paghinga ni Christoph habang nakadungaw sa bintana ng bahay. May isang tao na naglalakad sa tabi ng kalag at tila masayang nakikipag-usap ito habang naglalakad patungo sa tulay. Nang dumaan sila sa ilalim ng liwanag ng poste, nakilala ni Christoph ang taong kasama ng multo ni Marciano sa kalsada. Walang iba kundi ang bagong lipat na si Nimrod na mukhang abala sa pagkukwento habang hawak ang kanyang cellphone. Sinubukan ni Christoph na sumigaw mula sa bintana upang tawagin si Nimrod, ngunit tila walang tunog na lumabas sa kanyang lalamunan. Ang dalawa ay nagpatuloy sa paglalakad hanggang sa makarating sila sa tapat ng malaking puno ng balete sa dulo. Sa isang kurap ng mata ni Christoph, sabay na naglaho sina Marciano at Nimrod sa madilim na bahagi ng sapa. Agad na nakaramdam ng malamig na pawis ang binata habang mabilis na isinasara ang kanilang bintana dahil sa matinding sindak. Hindi niya alam kung napanaginipan lang niya ang kanyang nakita o kung totoong isinama na ng kalag ang bagong manggagawa. Buong gabi siyang hindi nakatulog habang ang boses ng kaluluwa ay tila bumubulong sa kanyang isipan. Kinaumagahan, nagising ang buong Sitio Maligaya sa isang masamang balita na mabilis na kumalat sa mga kapitbahay at residente ng lugar. Natagpuan ang bangkay ni Nimrod sa ilalim ng sapa, eksaktong sa ilalim ng tulay, kung saan sila huling nakita. Walang anumang sugat sa kanyang katawan, ngunit ang kanyang mukha ay may bakas ng matinding takot at dilat ang mga mata. Ang insidenteng ito ang nagpasimula ng mas malalim na takot sa puso ng mga taga-baryo. Ang pagkamatay ni Nimrod ay nag-iwan ng malaking tanong sa isipan ng mga awtoridad. Ngunit para kay Christoph, malinaw ang lahat. Batid niya na ang sinumang makasabay sa paglalakad ng kalag ay nakatadhana ng sumunod sa mundong kabilang ang mga patay. Sinubukan niyang magbabala sa mga kapitbahay, ngunit marami ang hindi naniwala at inakalang nababaliw na siya dahil sa takot. Tanging ang kapatid niyang si Olivia ang nakikinig at naniniwala sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig. Dahil sa takot na muling may mamatay, nagpasiya si Christoph na bantayan ang kalsada gabi-gabi mula sa kanilang balkonahe ng bahay. Noong gabi ng Biyernes, nakita niya si Aling Odelia, isang matandang biyuda na kilalang palasimba sa buong Sitio Maligaya
na naglalakad. Galing ito sa pagdarasal sa kapilya at pauwi na sana nang biglang sumulpot sa tabi niya ang anino ni Marciano. Napahawak sa kanyang dibdib si Christoph habang nakikitang naglalakad ang dalawa nang magkasabay sa madilim na daan. Kahit na matanda na at mahina ang mga binti, tila mabilis ang hakbang ni Aling Odelia habang sumasabay sa kalag. Walang kamalay-malay ang matanda na ang kanyang katabi ay hindi na tao, kundi isang kaluluwang ligaw na naghahanap ng kasama. Sinubukan silang habulin ni Christoph, ngunit huli na ang lahat dahil mabilis silang nakarating sa tapat ng puno ng balete. Tulad ng mga naunang pangyayari, sabay silang naglaho sa hangin na tila ba hindi kailanman dumaan doon. Kinabukasan, natagpuan si Aling Odelia sa loob ng kanyang sariling kwarto na wala ng buhay habang nakahiga sa kanyang kama. Ayon sa doktor na sumuri sa kanya, inatake ito sa puso habang natutulog dahil sa hindi malamang dahilan ng takot. Ngunit napansin ng pamilya ng matanda na may mantsa ng basang putik ang ilalim ng mga paa nito kahit hindi lumabas. Alam ni Christoph na ang putik na iyon ay nagmula sa sapa sa tabi ng puno ng balete. Nagsimula nang magpanik ang mga tao sa Sitio Maligaya dahil sa sunod-sunod na pagkamatay ng mga residenteng walang sakit. Ang takot ay lumaganap tulad ng isang epidemya at walang sino man ang gustong lumabas ng bahay pagkatapos ng 5:00 ng hapon. Ang mga tindahan ay maagang nagsasara at ang mga ilaw sa kalsada ay pinapatay upang hindi makita ang kalag. Ngunit ang sumpa ng lalaking hindi alam na patay na siya ay tila mas lalong lumalakas gabi-gabi. Isang gabi, habang nag-uusap sina Mang Leonardo at Aling Nympha sa loob ng kanilang saradong tindahan, narinig nila ang katok sa pinto. Nang tignan nila sa maliit na siwang, nakita nila ang isang batang babae na naglalakad sa kalsada sa labas ng tindahan. Siya si Princess, ang bunsong anak ng kanilang kapitbahay na tila nawawala at umiiyak habang hinahanap ang kanyang nawawalang tuta. Sa likod ng bata, dahan-dahang lumalapit ang pulang polo shirt ni Marciano habang nakatitig sa likod ng bata. Agad na binuksan ni Mang Leonardo ang pinto at mabilis na hinila si Princess papasok sa loob ng kanilang sari-sari store. Ngunit bago pa man niya maisara ang pinto, naramdaman niya ang isang napakalamig na hawak sa kanyang kanang balikat na binalot ng yelo. Lumingon si Mang Leonardo at nakita ang mukha ni Marciano na nakatitig sa kanya ng malapitan. May dugong umaagos sa mga mata nito. Napasigaw si Aling Nympha sa takot habang mabilis na isinasara ang kahoy na pinto ng kanilang tindahan. Nakaligtas si Princess ng gabing iyon, ngunit si Mang Leonardo ay biglang nilagnat ng matindi pagdating ng madaling araw ng Sabado. Ang kanyang balikat kung saan siya hinawakan ng kalag ay nagkaroon ng itim na pasa na hugis ng mga daliri ng tao. Walang gamot ang nakapagpapababa ng kanyang lagnat at patuloy siyang sumisigaw ng mga pangalan ng mga taong matagal nang patay. Batid ng lahat na ang kanyang oras sa mundong ito
ay unti-unti nang nauubos dahil sa lumalalang sitwasyon sa Sitio Maligaya. Nagpasiya si Christoph na gumawa ng isang mapanganib na hakbang upang tapusin ang sumpa. Kinausap niya si Olivia upang ihanda ang mga gagamiting kandila, asin at banal na tubig na kinuha nila sa simbahan. Plano niyang harapin ang kalag sa mismong tapat ng puno ng balete sa oras ng kanyang paglalakad gabi-gabi. Alam ng kapatid niya na ito ay isang pagpapakamatay, ngunit wala na silang ibang pagpipilian upang iligtas ang sitio. Eksaktong alas 5:45 ng gabi, naglakad si Christoph patungo sa tulay habang hawak ang lumang Biblia ng kanyang lola. Ang paligid ay nababalot ng makapal na hamog na tila nagmumula sa sapa sa ilalim ng malaking puno ng balete. Umupo siya sa isang malaking bato sa tabi ng daan, naghihintay sa pagdating ng lalaking nakapulang polo shirt. Habang lumalapit ang alas 6, ang katahimikan sa paligid ay naging bingi at tila walang kahit isang ibon ang umawit. Nang tumunog ang kampana ng simbahan sa malayo para sa orasyon, sumulpot ang bulto ni Marciano sa dulo ng kalsada. Naglakad ito ng may parehong bilis, nakayuko at hawak ang basang kuwerno na patuloy na tumutulo ang maitim na tinta. Hindi natakot si Christoph, bagkus ay tumayo siya sa gitna ng daan upang harangan ang landas ng ligaw na kaluluwa. Nang madaanan siya ng kalag, naramdaman niya ang matinding lamig na tila sumasaksak sa kanyang buong katawan. "Marciano! Alam kong naririnig mo ako, patay ka na. 5 taon na ang nakalipas mula nang mamatay ka sa aksidente." Sigaw ni Christoph habang itinataas ang Biblia. Huminto ang kalag sa kanyang paglakad, isang bagay na hindi pa kailanman nangyari mula nang magsimula ang kanyang pagpapakita. Dahan-dahan itong lumingon kay Christoph at sa unang pagkakataon, nakita ng binata ang buong mukha ng multo na punong-puno ng uod at nabubulok na laman. Hindi ako patay. Kailangan kong tapusin ang aking isinusulat na kwento para sa aking pamilya sa Iloilo. Bulong ng kalag. Ang boses nito ay parang nanggagaling sa ilalim ng lupa, gumaralgal at puno ng matinding kalungkutan at galit na hindi maipaliwanag. Ipinakita ni Marciano ang hawak niyang kuwaderno na ang mga pahina ay gawa pala sa tuyong balat ng tao na may nakasulat na dugo. Napaluhod si Christoph dahil sa lakas ng enerhiyang nagmumula sa galit ng ligaw na kaluluwa. Inilabas ni Christoph ang banal na tubig at isinaboy ito sa direksyon ng kalag habang sumisigaw ng mga panalangin para sa kapayapaan. Umusok ang pulang polo ni Marciano at narinig ang isang nakatutulig na hiyaw na nanggaling sa loob ng puno ng balete. Ang mga ugat ng puno ay tila gumalaw na parang mga ahas na gustong humila kay Christoph patungo sa sapa. Ngunit hindi natitinag ang binata. Patuloy siyang nagdasal kahit na ang kanyang ilong ay nagsisimula nang dumaan ang dugo. Sa gitna ng komosyon, isang pamilyar na boses ang narinig ni Christoph na tumatawag sa kanyang pangalan mula sa madilim na tulay. Nang lumingon siya, nakita niya ang kanyang kapatid na si Olivia
na naglalakad patungo sa kanila ng may blangkong ekspresyon. Napansin ni Christoph na ang suot ni Olivia ay ang paborito nitong puting damit na madalas nitong isuot tuwing linggo. Ngunit ang mas nakakatakot, may kasamang isa pang anino si Olivia na naglalakad sa kanyang gilid. "Olivia, huwag kang lalapit dito. Bumalik ka sa bahay ngayon din," sigaw ni Christoph habang sinusubukang tumayo upang itulak ang kanyang kapatid. Ngunit hindi siya makagalaw dahil ang kanyang mga paa ay nakabaon na pala sa malamig na putik ng sapa. Napansin niya na ang mukha ni Olivia ay unti-unti ring namumutla tulad ng sa mga naunang biktima ng kalag. Ang bitag ng lalaking hindi alam na patay na siya ay tapos na. Habang lumalapit si Olivia, napansin ni Christoph ang isang bagay na nagpapatigil ng tibok ng kanyang puso sa matinding katotohanan. Ang aninong kasama ni Olivia ay hindi si Marciano, kundi isang lalaking may pamilyar na pangangatawan at kasuotan sa dilim. Nang tumama ang liwanag ng buwan sa mukha ng anino, nakita ni Christoph ang kanyang sariling mukha na nakangiti sa kanya. Ang aninong iyon ay walang iba, kundi ang sarili niyang kaluluwa na naglalakad kasama ng kanyang mahal na kapatid. Isang matinding memorya ang biglang pumasok sa isipan ni Christoph na tila isang baha na sumira sa kanyang mga paniniwala. Naalala niya noong nakaraang Martes nang sinubukan niyang sundan ang kalag sa unang pagkakataon patungo sa malaking puno ng balete. Hindi siya nakaligtas ng gabing iyon. Nahulog siya sa sapa nang dumaan ang isang mabilis na sasakyan at nabagok ang ulo. Siya pala ang totoong kasama ni Marciano na naglaho sa dilim at siya rin ay isang kalag. Kaya pala walang nakikinig sa kanyang mga babala sa sitio dahil walang sino man ang nakakakita o nakakarinig sa kanya maliban kay Olivia. At kaya pala nakikita siya ni Olivia ay dahil matagal na ring may sakit sa puso ang kanyang kapatid mula pa noong bata. Ang buong pagsisiyasat na ginawa niya ay isa lamang ilusyon ng kanyang kaluluwa na tumangging tanggapin ang sariling kamatayan. Napatingin si Christoph sa kanyang mga kamay na unti-unti nang naglalaho at nagiging abo sa hangin. "Christoph, kasama mo na ako ngayon, hindi ka na mag-iisa sa dilim," bulong ni Olivia habang hinahawakan ang kamay ng kanyang kapatid. Sa tabi nila, nakatayo si Marciano na hindi na mukhang galit kundi may habag sa kanyang mga mata para sa dalawa. Binuksan ng kalag ang kanyang kuwaderno at doon ay nakasulat ang mga pangalan ni na Christoph at Olivia sa huling pahina. Ang sumpa ng kalsada ay hindi isang pagpatay, kundi isang pagtawag sa mga kaluluwang nakatadhana ng lumisan. Sa huling sandali, lumingon si Christoph sa kalsada at nakita ang bangkay ng kanyang kapatid na nakahandusay sa tapat ng bahay. Inatake si Olivia sa puso nang makita ang multo ng kanyang kapatid na nakatayo sa balkonahe kanina bago lumabas. Ang magkapatid ay dahan-dahang naglakad kasama si Marciano patungo sa ilalim ng tulay ng sapa, pumasok sa tuluyang kadiliman. Ang kalsada ng Sitio Maligaya
ay muling nabalot ng katahimikan habang ang orasyon ay unti-unting natatapos sa simbahan. Nang sumunod na gabi, eksaktong 6:00, ang mga residente ng Sitio Maligaya ay nag-abang muli sa kalsada ng sementeryo na may takot. Sa dulo ng daan, hindi lamang isang lalaki ang nakita nilang naglalakad sa ilalim ng nag-aagaw na dilim at liwanag. 3 anino na ngayon ang magkakasabay na naglalakad. Isang lalaking nakapulang polo, isang binatang may hawak na Biblia, at isang babaeng may puting damit. Ang kalsada ay naging tahanan na ng mga kalag na hindi na marunong bumalik sa liwanag. Ang trahedya ng Sitio Maligaya ay nag-iwan ng isang malalim na aral sa sinumang dadaan sa madidilim na kalsada ng buhay. Ang pagtanggi sa katotohanan ng kamatayan ay hindi nagpapahaba ng buhay, kundi nagpapanatili lamang sa atin sa isang walang katapusang pagdurusa. Kung minsan, ang pinakamalaking takot ay hindi ang makakita ng multo sa dilim ng gabi, kundi ang malaman ang totoo. Ang malaman na ang multong kinatatakutan mo sa mahabang panahon ay walang iba kundi ang sarili mo palang anino. At diyan na nagtatapos ang kwento natin ngayong gabi, mga kagabi ng lagim. Ang kwento ni na Marciano, Christoph at Olivia ay isang paalala na ang mundo ng mga patay at buhay ay may manipis na harang lamang na madaling mabuwag. Huwag nating kalilimutan na ang bawat hakbang natin sa dilim ay maaring maging huling hakbang na natin sa mundong ito. Sana ay kapulutan ninyo ng aral ang naging kapalaran ng mga karakter sa ating kwento tungkol sa kalag. Maraming salamat sa mga kagabi ng lagim na nakinig at sumama sa paglalakbay ng ating kwento ngayong gabi. Tunay na ang inyong suporta ang nagbibigay buhay sa ating talakayan. Huwag ninyong kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa ating YouTube channel na Gabi ng Lagim para lagi kayong updated sa mga bagong upload nating kwento ng kababalaghan. Ibahagi ninyo ang inyong mga komento sa ibaba kung mayroon din kayong katulad na karanasan sa inyong lugar. Mag-ingat kayo sa inyong pagtulog at bago ninyo ipikit ang inyong mga mata, siguruhin ninyong kayo nga ay gising at buhay. Magandang gabi sa inyong lahat.